Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po muli sa ating Christian Life Program at nasa Session 3 na po tayo ng Module 1. At nais ko pong bahagyang ipakilala ang aking sarili. Ako po pala si Sister Jenny, taga San Lorenzo, Santa Rosa, Laguna. At alam nyo po, ay naging 15 years akong asawa ng isang Jordanian na Muslim. At alam niyo po, na-convert din po ako sa Islam. At ako po ay nagbalik loob year 2000 nung ako po ay naimbitahan dito po sa programang ito. So mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa ating lahat na ang hamon po ng Session 2, ang Talk 2, ay tinanggap po natin si Jesus na isang Diyos. At nawa po mga kapatid na buo ang ating kalooban at pagkatao sa ating pananalig na siya po ay ang ating Panginoon. Na totoo po na gaya po ng aking sinabi na ang last topic po natin ay nagtatanong tayo ng sino si Hesukristo. At naniwala tayo na siya ay Diyos at siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil dito po, tayo ay kanyang mga kasunod. Amen po. So, tayo po ay kanyang taga-sunod. So, sa katunayan, bilang Kristiyano, mga kapatid, taglay natin ang kanyang pangalan. At ngayon, nais nating malaman kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Naalala ko po nung kami po ay nakatira sa Jordan. Alam niyo po doon ay kaugalihan nila na hindi agad tatanungin ang iyong pangalan kung ikaw po ay bisita or nanggaling po sa isang lugar. Ang tanong po nila agad ay, Muslim ba siya? Or Kristiyano ba siya? So, totoo po na tayo bilang Kristiyano ay taglay natin ang kanyang pangalan. So mga kapatid, mula po sa Book of Acts chapter 11 verse 26 na sinasabi po dito na sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga taga-sunod ni Jesus. Alam niyo po ang lugar na ito ay ngayon po ay Turkiya or Turkey ang tinatawag pong Antioquia. So, sa unang panahon, noon pong panahon ng bagong tipan, ang matandang lungsod ng Antioquia ang kapital ng Syria. Ang Syria noon ay isang probinsya ng Roma at ang Antioquia naman ang pangatlong pinakamalaking syudad ng Roma. Imagine mga kapatid, ang Rome ngayon ay isang bansa po sa Europe. At ang Syria ay nasa dulo po ng Middle East. Katabi po ito ng Jordan. At ang Syria noon ay isang probinsya ng Roma, sabi po dito, na sa mga pinakamalaking syudad ng Roma ang Antioquia na Turkiya sa ngayon. So, nasa mga 480 kilometro sa hilaga ng Jerusalem ang Antioquia. At ito po ay kinikilala sa kanyang kultura at mga sining. Alam niyo po kung gaano kalayo po ito. 480 kilometers is like from Manila to Ilocos Norte. Kasi po tigaron ako kaya alam ko. So, alam niyo mga kapatid, mayroon itong malaking komunidad na Hudyo at Grego. So, ang Hudyo, ang tawag po sa mga taong tiga Jerusalem at ang mga Grego, ang mga tao po doon, tawag ang mga taga Greek o Greece. Sila po ay Greek na tinatawag na Grego. So, sa kasamang palad mga kapatid, noong 526 after death, 526 na taon after na pagkamatay ni Kristo, isang malakas na lindol ang sumira sa syudad na ito. At sa dating
lugar ay naroon ngayon ang makabagong lungsod ng Antakya or isang teritoryo ngayon ng Turkey na bansa. So, sa katabi po nito ay sa hangganan ng Syria. So, mga kapatid, matapos na batuhin ang hanggang kamatayan si Esteban. Sino po si Esteban? Ito po ang si Saint Stephen, yung una pong martir na pinatay. At mababasa po natin dito ang istorya niya sa mga Books of Acts chapter 7 verses 54 to 60. Na ang kwento po ay noong pinapahirapan si Esteban sa kamatayan, binabato po ng mga bato, ay nanalangin po siya na sabi po, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At alam niyo po, lumuhod at sumigaw ng panalangin bago siya nalagutan ng hininga. Nasabi po niya, gaya po ng panalangin na ginawa rin po ni Jesus bago po siya nalagutan ng kanyang hininga. Si Saint Stephen o Esteban po ay nanalangin din po ng ganito, Panginoon, huwag mo pong silang pananagutin sa kasalanang ito. Yun po, bago po nalagutan ang kanyang hininga, yun po ang panalangin ni San Esteban. At alam niyo po, marami sa mga pinag-uusig na tagasunod ni Kristo ang tumakas papuntang Antokya mula sa Jerusalem. Noon pong pinatay po si Esteban. At dahil dito, nagkaroon ng isa sa mga pinakamalaking at pinakamasiglang komunidad ng mga tagasunod ni Jesus sa lugar na Antokya. So, ang mga bagong komunidad ay nakapag-akit ng maraming taga roon kasama ang maraming mga Grego. So, mga kapatid, doon po nagmula sa Antokya ang masiglang komunidad ng mga tagasunod ni Jesus. At doon po nagmula na tawagin ang mga tagasunod ni Jesus ng mga Kristiyano. So, punta po tayo dito sa mga maling akala o di sapat na kaisipan tungkol sa Kristyanismo, mga misconception na ang sabi po una, ang Kristyanismo ay isa lamang sistemang pangrelihiyon, religious system like the Apostles' Creed. Isa itong pangkat na doktrinang pinaniniwalaan kagaya ng mga sumasampalataya, at ang pananampalataya ay nanatiling pang-intelektual lamang, gaya po ng paggawa po natin ng mga habit o ritual na Misa de Gallo, yun pong mga nobinas na ginagawa po natin sa Baklaran, yung 9 days na nobina. At ano pa po yung mga bisita iglesia na ating ginagawa, praying the rosary, at ito po ay isang pangkat na gawaing pangrelihiyon, kagaya ng yun po, pagdalo sa misa, pagnonobena at iba pa. So, pagkaalam o pagbabasa ng marami tungkol sa Diyos. Yun po, na gaya po ng mga ginagawa ng prex, mga lektor, mga lay minister, at mga kapatid. Lahat po ito ay misconception. Yung paggawa ng marami para sa Diyos. Hindi ibig sabihin na Kristiyano na po tayo. Hindi po. So, mga kapatid, ang lahat ng mga nabanggit ay mga mali o kulang na kaisipan tungkol sa Kristyanismo. Kung ang lahat ng paniniwalaan ay hindi na isa sa buhay, halimbawa, kung hindi nakasalalay ang ating pangangahalaga at buhay sa mga doktrinang pinaniniwalaan natin. So, ang ating mga gawaing pangrelihiyon ay dapat maging karanasan ng pananampalataya at hindi lamang mga ritual na ginagawa bilang kaugalihan. Pangalawa po na maling akala or misconception o di
sapat na kaisipan tungkol sa Kristyanismo ay ang Kristyanismo ay isa lamang sistemang moral. Ito po yung mga religious system natin, yung mga moral system, do's and don'ts na hindi po dapat pagsunod o mga bawal po sa loob ng simbahan. Isang pangkat ng mga dapat at hindi dapat na gawin, isang pangkat ng mga regulasyon tungkol sa tama o mali. So, pag-iwas sa mga bagay na maaaring magdala sa impyerno, mga kapatid, yun pong gaya ng pagpatay, na example po, as long as I follow the 10 Commandments, hindi na ako magkakasala, ay Kristiyano na ako. Hindi po. Hindi po ito sapat na basehan. O ito ay mga kulang na kaisipan dahil sa ginagawa nila ang relihiyon na pagsang-ayon lamang sa batas. Okay po? So walang buhay at kagalakan. Manapay ay ang ating relihiyon, ang ating buhay. So hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay dahilan sa sinasabi ito ng batas, kundi bilang pagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos at sa ating mga kapatid. Yun po. At ang pangatlo po na di sapat na kaisipan tungkol sa Kristyanismo ay ang Kristiyano daw po ay isang sosyal at makataong sistema. Ito po yung social and humanitarian na system na ginagawa po ng karamihan. Yun pong pagkakawanggawa. Na sabi nga po, naniniwala na or akala nila tunay na Kristiyano na kapag ikaw ay nagbibigay ng donation, di na makabasag pinggan, or mga kapatid, yon pong nagbibigay po tayo ng nagkakawanggawa po tayo, pagtulong sa kapwa, but alam nyo po, pagtutumbas ng Kristiyano sa pagiging makatao. At ang isang Kristiyano ay yaong gumagawa ng mabuti at may magandang loob. Siya ay isang lalaki o babaeng laging nakangiti, hindi nagagalit at nagsisikap na pasayahin ang lahat. It doesn't mean, mga kapatid, na Kristiyano na tayo or Kristiyano na ang isang tao kapag hindi po nagagalit. Ito ay isa ring hindi sapat na kaisipan, mga kapatid, dahil sa hindi nito isinasama ang pagka-Diyos ni Kristo at nilalagyan sa hangganan ang Kristyanismo sa pagiging isang mabuting Samaritano lamang. Mga kapatid, sa katunayan po, ang Kristiyano ay maaaring magalit, may tamang pagkagalit, kagaya ng ginawa ni Jesus. Kaya, ang katunayan, kahit nga hindi Kristiyano, ay maaari ding gumawa ng mabuti. Yun pong mga humanitarian na sinasabi. So, mga kapatid, hindi pa rin po sapat na kaisipan na ikaw na ay tunay na Kristiyano kung ikaw ay nagkakawanggawa, tumutulong, nagbibigay ng donasyon. So, ang pang-apat po na misconception is ang Kristyanismo ay isang pagtakas sa mga katotohanan ng buhay. Hindi po totoong ang sinasabi po nila na pupunta lang ang mga mahihirap sa simbahan para manghingi. At hindi po ito totoo. Isang opium para sa mga mahihirap at naaapi. Ito ay para sa mga mahihina na hindi makayanang mabuhay. Yun po yung sinasabi nila na pagtutumbas ng Kristyanismo sa buhay pangkumbento. Isang pagtakas mula sa mga kahirapan ng sekular na buhay. Mga kapatid, ito po ay isang maling kaisipan sapagkat ang mga Kristiyano ay hindi tinuturuang takasan ang mga problema kundi harapin ang mga ito. So, what then is Christianism mo, mga kapatid? Ano po ang katotohanan, ang tungkol sa Kristyanismo? Ito po
ang tanong na kailangan po natin masagot at maunawaan, maintindihan na ang buod ng Kristyanismo ay, mga kapatid, pakikiisa sa Diyos na naging posible sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Hesukristo. Nagiging Kristiyano tayo dahil sa ating mapagmahal at personal na relasyon kay Kristo. At alam niyo po, may tatlong mahahalagang katotohanan tungkol sa Kristyanismo. Una po, tayo po ay dapat isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ang Kristyanismo ay isang ugnayan sinimulan ng Diyos mula sa kanyang awa at pagmamahal sa atin. Gaya po ng sinasabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ang ating Kristyanismo or ang ating Kristiyanong pananampalataya ay isang kaloob ng Diyos at ito ay isang malayang kaloob na sabi po, naligtas nga kayong walang bayad sa pamamagitan ng pananampalataya. So tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po lahat ay naligtas na ng ating Panginoong Hesus. So, sinimulan ng Diyos ang ating ugnayan kay Kristo at hindi tayo ang nagsimula nito. Basahin po natin dito po sa 1 John chapter 4 verse 10. Ganito talaga ang pag-ibig. Hindi tayo ang umiibig sa Diyos kundi sila ang umibig sa atin or siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na hain para sa ating kasalanan. Mga kapatid, tayo po ay sinugo ng kanyang anak na si Jesus. At hindi tayo ang umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. Amen? So, mga kapatid, sinimulan ng Diyos ang ating ugnayan kay Kristo. Hindi tayo ang nagsimula nito. Amen? So, sa pangalawa pong katotohanan tungkol sa Kristyanismo, alam niyo po, ang sabi po dito, bilang mga Kristiyano, tayo ay nagiging bagong nilalang at nakikibahagi sa buhay ni Kristo. We become a new creation, mga kapatid. So, we need to participate in the life of Christ. Nasabi po dito, noong tayo ay binyagan bilang Kristiyano, tayo ay naging bagong nilalang. Patunay po sa libro ni Corinto, chapter 5, verse 17, kaya kung na kay Kristo ang sinuman, bagong nilalang na siya. Lumipas na ang dati at nangyari na ang bagong daigdig. So, meron pong pagbabago sa ating pagkataos o sa ating buhay kung nasa kay Kristo na po tayo. So, kailangan po natin maranasan po ang pakikibahagi sa buhay ni Kristo. At tayo po ay magiging bagong nilalang. At sabi nga po dito, ay ang Kristyanismo ay isang buhay na palaging pagpapanibago. Na gaya po ng sabi ng Corinthians chapter 5 verse 17 na tayo po ay mga bagong nilalang. Na kung tayo po ay maniniwala or makiisa kay Kristo, sa buhay ni Kristo, tayo ay mga bagong nilalang na mga anak ng Diyos. So, wala na po yung ating makasalanan or yung dati po nating pagkatao. Bagong daigdig na po ang ating mararanasan sa buhay. So, gaya po ng sabi po dito sa Galatians chapter 2 verse 20,
hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At kung buhay man ako sa laman, nabubuhay ako dahil sa pananampalataya sa anak ng Diyos, sa nagmamahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. So, tayo po ay sisimulan ng Diyos ng ating ugnayan kay Jesus, at ito po ay dapat tanggapin po natin at dapat po na magkaroon po tayo ng union with God, yung pakikiisa po natin, na nang sa ganon mga kapatid ay magkaroon po tayo ng new creation, or yung pakikipag isa natin kay Kristo ay baguhin ang ating mga sarili. Mababago po ang ating mga sarili. So, ang katotohanan po ng pagiging isang Kristiyano ay, ang pangatlo po, bilang mga Kristiyano, tayo po ay nagiging anak ng Diyos at napapasa atin ang kanyang kalikasan, ang kabanalan mga kapatid. So, pwede natin po siyang kausapin si Kristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. So, totoo po ito na magiging or mapapasa atin ang kanyang kalikasan, ang kabanalan. Okay po? So, to be a Christian means having a personal relationship with Christ, na tayo po ay kanyang mga anak at ang Diyos ang ating Ama. Na kay Kristo Jesus naman kayong lahat na mga anak ng Diyos, bunga ng pananampalataya. Yan po ang sabi ng Book of Galatians chapter 3 verse 26, na tayo po ng kanyang mga anak, ang Diyos ang ating Ama, tayo po ay magkakapatiran. So, being Christian means being disciple of Christ. So, lahat po tayo ay may isang Ama sa langit. So, lahat tayo ay mga anak ng Diyos, na kung nakapag-akay tayo ng palapit sa ating Panginoon, ginagawa po natin ng discipleship. Yun pong tayong lahat ay anointed being His disciple, na kailangan po natin bilang anak ng Diyos, mapapasa atin ang kalikasan ng Diyos, ang kabanalan, na dahil po banal ang Diyos, kaya maging banal din lahat ng inyong pamumuhay. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, na dapat po tayo ay maging banal. Kayo dapat, kasi po ang Diyos ay banal, na banal ang Diyos, kaya maging banal din kayo sa lahat ng inyong pamumuhay. Maging banal kayo sapagkat ako ay banal. Yun po ang sinasabi sa atin ni Jesus. Kaya, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, ang mundong ito, hindi siyang tunay nating tahanan. Tayo lamang po ay naglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Ang tunay nating tahanan ay kasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit. Okay po? So, naunawaan po natin ang katotohanan ng bilang isang Kristiyano. So, pupunta po tayo sa mga kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Ano daw po ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano? A Christian is a person of faith, a person of hope, and a person of love. So mga kapatid, ang maging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo, na gaya po ng sabi ko kanina, na nangangahulugan ito ng pagiging alagad niya. So, ang pagiging alagad ni Kristo ay nangangahulugan ng pamumuhay sa pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal na itinanim ng Diyos sa mga kaluluwa ng mga tapat upang sila ay mag-aral o mag-asal ng kanyang mga anak at maging marapat sa buhay na walang hanggan. Amen? Ito po ang sinasabi sa Katesismo ng Simbahang Katoliko, 1813.
So, ang Kristiyano, mga kapatid, ay isang taong may pananampalataya. Ano po ba ang sinasabi at ginagawa ang taong may pananampalataya? Sa Hebreo 11, ang kahulugan po ng pananampalataya ay pagkapit sa inaasahan sa mga di nakikita. Mga kapatid, ang pananampalataya ay pagtanggap at pangangako. Tayo po ay tinatanggap natin ang ating pakikiisa sa Diyos, kay Hesukristo, at pagsunod sa kanyang mga utos at pangangako na lagi po natin siyang kasama. Pangangako po na tayo po ay kakausapin po siya. Maririnig po natin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng ating mga panalangin gagawin, sa pamamagitan ng dasal. So, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay yaong malaya at matapang na nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ibang tao upang sila man ay madala sa pagsampalataya. Okay po? So, naintindihan po natin na ang Kristiyano ay isang taong may pananampalataya. Ito po ang unang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. At ang pangalawa po, ang Kristiyano ay isang taong may pag-asa. Hope, di po ba sa Ingles? So, sabi nga po dito sa Romans chapter 8 verse 24 to 25, ano po ang ibig sabihin ng pag-asa? Sa pag-asa, nagaganap ang ating pagliligtas, at kung nakikita na ang inaasahan, tapos na ang pag-asa. Yun pong pagkamit natin sa isang bagay na nung tayo po ay nananampalataya, hindi pa natin nakikita. But, dahil po sa ating pag-asa, yung inaasahan po natin ay nakita na, nangyari na, naibigay na ng ating Panginoon. Yun po ang pag-asa. So, ang pag-asa ay isang saloobing may mapagtiwalang pag-asam. Ang tunay na Kristiyano ay namumuhay na puno ng pag-asa, nagtitiwala ang kalooban ng Diyos ay magaganap at ang kanyang plano ay mangyayari. Kaya po, sabi kanina, na kung nakikita na ang inaasahan, tapos na ang pag-asa. Okay po? So, yun po, umaasa po or may pag-asa ang isang taong nananampalataya. So, ang pangatlo po, ang Kristiyano ay isang taong may pagmamahal. Wow! Love o pag-ibig o pagmamahal. Basahin po natin sa John chapter 13 verse 35. Na sabi po, sa ganito makikilala ng lahat na ang mga alagad ko kayo kung may pagmamahal kayo sa isa't isa. Okay po? So, ang pagmamahal sa isa't isa ang pinagkakakilanlan sa mga alagad ni Jesus. Alam niyo po, tayo po, or ang lahat po ng mga taong nag-imbita sa inyo at nagpapasilitate sa inyo, kami, ako, ay nagmamahal sa inyo. Isa po itong pinagkakakilanlan sa mga alagad ni Jesus, na tayo po ay nagmamahalan. Na ang tunay na Kristiyano ay yaong nagmamahal kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Amen, mga kapatid? So, kaming lahat dito ay nagmamahal sa inyo at tayo ay nagmamahalan. Kaya po, narito po kami, inaakay kayo palapit ng mas malapit pa sa ating Panginoong Jesus. At inaakay po namin ang bawat isa na lumapit sa ating Panginoon, makiisa sa gawain po ng ating Panginoon Diyos. Dahil po, ito po ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, na ano po ang mangyayari po sa atin? Ang kabanalan ay makakamtan ng bawat isa, mga kapatid. So, ano po ba talaga ang
ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano, mga kapatid. Sabi po dito, what does it means to be a Christian? Yun daw po, pagkilala sa Ama sa pamamagitan ng kanyang anak and in the power of the Holy Spirit. Ito po, ang ibig sabihin ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Ang maging Kristiyano ay pagkakaroon ng mapagmahal na at personal na relasyon kay Jesus Christ. Paano po ipapakita or ano po ang ginagawa ng isang taong mapagmahal at may personal na relasyon kay Jesus Christ? Isa po itong ang pakikiisa sa Diyos, mga kapatid, ay ang ating koneksyon sa panalangin, yung ating pagdasal, pagsamo sa Kanya araw-araw o minuminuto, yung ating pakikiisa sa Kanya, yung ating mga panalangin, mga dasal sa kaibuturan ng ating mga puso. Ito ay ang makilala ang Ama sa pamamagitan ng anak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na dito po sa programang ito po ang isinusulong ang espiritual nating pamumuhay na makilala ng lubos ang Ama sa pamamagitan ng anak bilang tagapagligtas po natin at Panginoon, at mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen po. So, ang maging Kristiyano ay ang pagkakaroon po ng pananampalataya sa Diyos, pamumuhay ng may mapagtiwalang pag-asa sa ikatutupad ng plano ng Diyos at pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, mga kapatid. So, sa madaling salita, ang maging Kristiyano ay ang ipasakop kay Kristo ang ating buhay, sundin ang kanyang tinig, at gawin ang kanyang mga utos, isuko ang sarili at magpaubaya sa Diyos. Amen, mga kapatid. So, bilang tagapagsalita nyo sa hapong ito, mga kapatid, ganito po ang ginawa ko nung ako po ay tinawag po dito sa programang ito. At dito ko po naranasan ang tunay na mapagmahal at pag-ibig ng Panginoon Jesus sa aking buhay. Na kahit po nag-struggle po ako kung paano ko tanggapin po siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon si Jesus, dahil nga po sa aking pag-convert na Islam, naisiksik po sa aking isipan na si Jesus ay isa lamang pong propeta or nawala pong propeta sa paniniwala po ng Islam. But, true enough, mga kapatid, God is enough. Tama na po ang paniniwala ko sa ating Panginoong Ama na sa kanyang anak na si Jesus ay siyang aking tagapagligtas. Dito po ako na-convert ng nagbalik loob na Kristiyano. Noon po ako ay umattend at natapos ko po ang programang ito. So, dito ko po, mga kapatid, isinuko ang aking sarili at ipinaubaya sa Diyos. At alam niyo po, pilit ko pong sinunod ang kanyang mga utos. At dito ko po naranasan ang marangyang buhay, panatag na buhay, at may kapayapaan sa aking kalooban. At nabago po ang aking paniniwala, at nabago po ang aking pamumuhay, ang aking pamilya. Naging successful po ako sa aking spiritual na pamumuhay na hanggang sa ngayon, mga kapatid, ay taglay ko po ang puso ni Jesus na nakikibahagi po ako sa gawain ng Kristyanismo sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng kanyang mga salita. At mga kapatid, totoo po na ang mahal na Birheng Maria ay ang huwarang Kristiyano. Siya po ang unang or perpektong alagad ni Kristo. Siya ang may pinakamalapit at pinakapersonal na relasyon ay kay Hesus Kristo, si Maria. So, si Maria rin po ang unang sumampalataya mula
sa sandali ng pagbati ng anghel at paglilihi, sa sandali ng pagsilang ni Jesus sa Bethlehem, si Maria ay sumunod na kay Jesus sa bawat hakbang. So mga kapatid, siya ang tanging saksi sa mga taon ng pagkabata at natatagong buhay ni Jesus sa Nazaret. Sumunod siya sa kanya at sinundan niya siya hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. So nasaksihan ni Maria, mga kapatid, ang pagsilang ng simbahan sapagkat kasama niya ang mga apostoles sa itaas na silid sa Jerusalem. So, katulad po ni Maria, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay nangangahulugan ng pamumuhay sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Na ito po ay ang pagsampalataya ng Diyos. Ang Diyos ay ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. At pag-asang sa wakas ng panahon, sa ating paglalakbay sa mundo, tayo ay makakasama ang Ama sa ating tunay na tahanan, sa langit, sa heaven, paraiso, na dito po nagmamahal sa Diyos at sa ating mga kapatid. Amen po. So, bilang Kristiyano po, tayo ay nagiging alagad ni Kristo. Bilang alagad ni Kristo po, dapat nating lubusang ilagay ang ating buhay sa kanyang mga kamay upang tunay nating maranasan ang kapayapaan ni Kristo na dumadaloy sa ating mga buhay at pamilya. Totoo po na dahil po dito ay tayo ay tinatawag ng ating Panginoon Hesus na magsisi at mananampalataya sa Kanya. Tinatawag po tayo sa pagsisisi at pananampalataya. Mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo po ay tinawag ng ating Panginoon na maging mapagmahal at may personal na relasyon kay Kristo. Tayo po ay mananalangin, tayo po ay makikiisa sa kanyang misyon, mga kapatid, na totoo pong sa lahat ng mga tao na maging Kristiyano ay ibinibigay ang kanyang puso, ipinapasakop kay Kristo ang ating buhay. At sundin siya. Maririnig po natin ang kanyang tinig at gawin po natin ang lahat ng kanyang mga utos at isuko ang buong pagkatao po natin bilang Kristiyano. Ipaubaya po natin sa Diyos ang lahat ng ating pagkatao at buhay. So, mga kapatid, may God be praised. Sana po, lahat po tayo ay magpatuloy po hanggang matapos po ang programang ito. Na sinisigurado ko po, sabi nga po kanina na maaari po natin hinglingin ang lahat ng gusto po natin sa Kanya. So, umpisahan po na natin na humiling sa ating Panginoon. Tinitiyak ko pong ipagkakaloob sa inyo ang lahat ng inyong mga kahilingan in Jesus' name, sa kanyang kagustuhan at sa kanyang oras. Amen? So, mga kapatid, magandang hapon muli sa ating lahat. Amen.